Here's everything you need to know before arriving at the Bali Airport. Bago kayo mag-proceed sa e-gates, kailangan na fill out nyo na to. Here are the 4 links na dapat nyo muna magawa before arriving at Bali. Ang kailangan nyo lang bayaran dyan is yung Bali Tourist Levy, pero yung visa, no need na. Sa arrivals hall naman, makikita nyo tong BNI kung saan pwede kayong mag-withdraw ng pera. GCash Visa card nga lang din yung ginamit ko dito para makita ko agad yung conversion. 1.5 million Indonesian rupees nga lang yung withdraw ko para sa 4 days naming stay dito. O diba, instant millionaire tayo dito. Nag-text nga agad yung GCash and ito yung lumabas na conversion. Same lang sa Google Rate. Paglagpas nga nung bank, makikita nyo naman yung mga telecom na nagtitinda ng SIM or eSIM. Pero kami, dire-diretso lang kasi nag-book kami ng pocket wifi sa Klook. Isa lang din pala exit dito sa arrivals hall, so hindi talaga kayo maliligaw. Paglagpas nyan, makikita nyo na rin yung Klook booth. Ito yung name ng listing and nasa 1,200 pesos nga yung binayad namin para sa whole stay na yun. Nakipag-meet up nga lang kami dito and nag-deposit kami ng 3,000 pesos na nakuha din naman namin nung binalik namin yung pocket wifi nung last day. Papuntang hotel, pwede kayong mag-book ng Grab or Gojek. Pero since gusto pa namin makatipid, pinadeliver na lang namin yung motorbike na nirent namin dito sa airport. Sa Klook lang din namin to na-book and in fairness, mura lang din and marami pa kayong option ng motor. Ang tip ko lang sa inyo, picturean nyo yung motor na pinahiram sa inyo sa lahat ng size. Kasi alam nyo ba, muntik na nila kami singilin for damage nung last day. Buti na lang talaga vlogger kami and marami kaming clips nung motor. Kasi kung hindi, talo talaga kami doon kasi wala kaming proof, diba? Baka ma-culture shock rin pala kayo sa way of driving ng mga tao dito kasi very aggressive talaga sila, lalo yung mga motor. From Manila na kami nito ha, pero iba pa rin talaga yung pagdadrive ng mga tao dito. Sobrang bilis nila and grabe rin mag-swerve. Di ko rin talaga magets bakit kailangan nila maningil for damage. Kasi yung scratch na tinuturo nila, nakapaligid yung iba pang mga scratches doon. Kaya kung di rin naman nila pinapagawa yung motor, bakit kailangan pa nila maningil, diba? Sa may Seminyak area pala kami nagstay and kung gusto nyo ng detailed review para sa hotel na pinagstayan namin, comment nyo lang para magawan ko kasi alam niya ba, wala pang 1,500 pesos to per night and may free breakfast na buffet. Kaya save this video and follow me for more travel tips like this.